Ito po ang question niya. Kapag hindi ka nakapagdala ng tao sa Panginoon, mapapahama ka ba kahit porsigido ka naman? Ayos to, ano? Ngayon, gaya nung isang tanong dito, dati nung may tinalakay kami na ang tanong, maliligtas ba o hindi? Sa mga usapin bang pananampalataya, huwag ka agad natin tutumpukin kung maliligtas o hindi. Ang pinag-uusapan dyan, dapat ba o hindi? Tungkulin ba natin o hindi? Dahil pagdating naman sa pangkaligtasan, ang Diyos po ang hahatol niyan, depende po sa paano natin siya sinusunod. So, alam kong itong nature ng tanong na ito, medyo may pagka-defensive din. Hindi ko alam kung yung nagtanong nito ay talagang kaso niya ito o gusto lang niyang malinawan ng iba na siyempre napokonsensya. Ngayon, sabi po niya diyan, porsigido. Kahit porsigido naman. Ang mananampalataya na porsigido ay malamang kasama palagi sa lahat ng gawain. Dahil pag sinabi mong porsigido, aktibo eh. Talagang ginagawa niya kung anong dapat niyang gawin. At isa sa pinakamahalagang gampanin ng isang mananampalataya ay yung pag-share ng salita ng Panginoon. Kaya sa mga kapatiran na narito, saang antas man tayo, may trabaho o sa bahay lamang tayo, hindi po tayo excuse sa pag-share ng ating pananampalataya. Ang mga mananampalataya, sa bagong tipan, mapapansin po ninyo, ay pinuspos po tayo ng banal ng Espiritu ng ating Panginoon. Yan po ang character ng mga New Testament believers, mga kapatid. Mapuspos po sila ng banal ng Espiritu, mula kay John the Baptist hanggang sa ating Panginoon, puspos ng banal na Espiritu, ang mga apostol, ang mga unang mananampalataya, pagbabasahin po natin sa Aklat ng Gawa, puspos po sila ng banal na Espiritu. Mayroon po yung mahalagang layunin kung bakit ang mga mananampalataya ay pinupuspos ng Panginoon ng Espiritu. At ang pinakamahalagang layunin po noon ay yung sinasabi po rito sa talatang ito. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria hanggang sa buong mundo. So, ang pinaka-purpose po kung bakit tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng banal na Espiritu para magkaroon tayo ng kakayanan, kapangyarihan na ipahayag siya sa lahat ng tao. Sa iba pong salin, ganito po ang nakasaad, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na Espiritu at kayo ay magiging mga saksi ko, sabi ng Panginoon, sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So ito po mga kapatid ang mission ng Panginoon para sa kanyang mga alagad, na sila po ay magiging saksi ng ating Panginoon. Narinig niyo na ba na mayroong samahan na saksi ni Jehovah? Okay, napakasigasig po niya nila, napakasipag. Pero sila po ay medyo linsad. Ang mga Kristiyano ay saksi ng Panginoong Hesus. Ang saksi ni Jehovah ay ang mga Hudyo. Nandiyan po yan sa aklat ng Isaiah chapter 40 o chapter 41, 43, na sila po yung tinawag na saksi ng ating Panginoon. Pero ang mga Kristiyano, mga mananampalataya sa bagong tipan, tayo po ay saksi ng ating Panginoon. Pag sinabing saksi, tayo po yung re-relate o magkukwento sa mga tao tungkol sa ating Panginoon para sila ay sumampalataya din sa ating Panginoon, katulad natin. Ang mga Kristiyano ay mga saksi ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, tayo yung mga ngaral tungkol sa ating Panginoong Hesus. Now, isipin ninyo,
kung ang mga mananampalataya ay pagkatapos na siya tumanggap sa ating Panginoon, ay hindi na siya magsishare ng salita ng Diyos. Paano umabot sa atin ang Ebanghelyo? Nangyari lang po ito na hanggang sa Pilipinas ay mayroong naging mga mananampalataya dahil tuloy-tuloy ang pagganap ng mga naunang mananampalataya sa kanilang tungkulin. Kahit papaano kayo ay nandito ngayon, may mga bisita tayo, nakikita ko, mayroong nagsishare sa inyo, mayroong nag-invite sa inyo. At yan po ay tungkulin ng mga mananampalataya. Hindi naman natin pwedeng asahan na yung mga tao nagkapos sa bisyo, ang siyang magsabi sa atin, pumunta kayo sa simbahan. Pumunta tayo sa simbahan. Natural, yung mga mananampalataya, mutually, sila yung obligado na gawin ang mga bagay na ito. At yan po ang dahilan kung bakit ang Kristyanismo ay nagpatuloy kahit wala na ang Panginoon, wala na ang mga naunang alagad. Ang sabi ng Panginoon sa kanila ay sabi niya diyan, maging saksi ko kayo sa Jerusalem dahil yun yung pinaka-lugar kung saan nagsimula ang Kristyanismo, and then sa Judea, yun yung probinsya na nakakasakop sa Jerusalem, and then sa Samaria, ito yung katabi nilang probinsya, at sa dulo ng daigdig. Ngayon, yung dulo ng daigdig, mga kapatid, yun po ay kasama po tayo doon. At sasabihin ninyo, ang iba, ang argument nila, ang kausap ng Panginoon dyan ay yung mga apostol. Ang kausap ng Panginoon dyan ay yung mga unang alagad. Totoo po yun. Pero kung panghahawakan lamang natin yun, na ang utos na ito ay hanggang sa mga naunang alagad lamang, ang katotohanan po niyan, mga kapatid, wala po sa mga naunang alagad ang nakarating dito sa Pilipinas para mangaral. So, kahit yung utos ng Panginoon sa Matthew 28, verse 19 na umayo kayo sa buong sanglibutan, gawin yung alagad ng lahat ng tao at bautismuhan sa kanyang pangalan, mga kapatid, hindi po na-fulfill ng mga kausap ng ating Panginoon yun. Hindi sila nakarating sa mga dulo ng mundo. Kaya, ang perception po nung dakilang kautusan na yun po ay continuous command, continuous commandment, na ang ibig sabihin, pag ikaw ay nagiging mananampalataya, kasama ka, natutupad doon. At pagkatapos, granted na yung mga kausap ng Panginoon ng panahon niya ay nakarating sa mga dulo ng mundo. Paano tayo na hindi pa pinanganak noong panahon na yun? So, isa lang po ang ibig sabihin noong kautusan na yun ng Panginoon. Continuous siya. No? Tuloy-tuloy siya. Kahit wala na yung mga naunang alagad, patuloy pa rin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At sa pangangaral, sa pag-share ng salita ng ating Panginoon, mayroon pong mga tumatanggap, mayroong mga sumasampalataya, at yan po ay ibig sabihin karagdagang mga mananampalataya. Nagbubunga. Kaya yung tanong kanina na hindi siya nakakapagdala ng iba sa pananampalataya, kung maliligtas ba siya, hindi pwedeng hindi ka makakapagdala ng iba sa ating Panginoon. Hindi yun. Nature na po ng tunay na mananampalataya na magdadala siya ng iba sa ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo at porsigido siya. At dapat mabuksan niya ang kanyang kaisipan na isa sa mga Christian activities ay yung mag-share at magdala ng iba para sa ating Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sabi nga dyan na ang sumampalataya ay maliligtas. Paano silang sasampalataya kung walang mga ngaral? Paano silang mangaral kung walang sinugo? Dahil ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. So habang mayroong nagsishare, habang mayroong nangangaral ng mabuting balita, mayroong magiging mga mananampalataya. Amen. Kaya sa mga kapatiran na narito, sa lahat ng
utos ng ating Panginoon, ito yung utos na wala pong excuse. Lahat ay involved. Kaya nakakatuwa ang ating mga kapatiran dito. Marami po na sa ngayon ay involved po sila sa evangelism, sa ministry, dahil lalo't meron tayong iba't ibang mga outreach, at salamat sa inyo, nag-participate kayo doon. Yung iba, sabihin niyo, hindi ako makasama roon dahil mayroon akong negosyo, mayroon akong trabaho. Hanggat mayroon kang taong nakakaharap, pwede mong gawin yung mag-share ng salita ng ating Panginoon. Yung mga taong nakakausap mo, potential lahat yan na maging mananampalataya. Naghihintay lang yan na mayroong mag-share sa kanila. Kaya hindi natin pwedeng excuse na hindi ka makasama. Hindi. Kahit nga doon sa kapitbahay, pag may kaibigan ka, o di medyo nakakailang minsan dahil kaibigan mo eh. Pero ang salita ng Diyos ay parang binhi yan. Maghasik ka lang. Maghasik ka lang. Anytime, alam naman niya, mananampalataya ka eh. Alam naman niya, Bible believer ka eh. So, expected na niya yun, magsasalita ka tungkol sa pananampalataya. Mas lalo siyang ma-open sa'yo pag ang mga sinasabi mo ay parang sanglibutan din, parang hindi ka mananampalataya. Pero kilala ka niya, nag-attend ka ng church, nagbabasa ka ng Bible, so inaasahan na niya yun na magsishare ka talaga. So, dahil kayo ay close friend, patatawa-tawanan ka sa una, pero may talab yun. Kahit akala mo hindi naniniwala, may talab po yun. Dahil ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Parang sabi nga sa aklat ng Hebreo, parang tabak yan, mayroong dalawang talim. Tumutusok yan. Kaya kahit tatawa-tawa yun, may tama din yun. At yan ay parang binhi na pag inihasik mo yan, bahala ang Diyos magpalago niyan. Isang araw, ay makakasama mo na yan, yung sinisiran mo, ay makakasama mo na sa pagdalo, sa pananampalataya. Kaya patuloy lang po tayong mag-share ng salita ng ating Panginoon. Dahil ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng mabuting balita. Wala naman tayong dapat ikahiyang i-share dito dahil ayos naman to Titino nga ang tao dito eh. Ano naman ikakahiya natin? Samantalang yung iba nga, ang iba sa inyo ay meron kayong binibintang mga produkto. Ganun na lamang kayo mangumbinsi sa tao para lamang makabenta. Yung produkto naman ninyo wala pang isang taon. Wala na, kupas na dahil hindi, parang ganun lang, makabenta lang Pero ito, wala pa tayo, nandito na ito. At ito ay subok na talaga. Maraming mga tao na tumino ang buhay dahil dito. Kaya dapat lang patuloy natin itong ipalaganap, mga kapatid. Kaya kayong mga bisita na nandito ngayon, yan po ang malaking pakinabang. Matutulungan kayo ng salita ng ating Panginoon na magkaroon kayo ng malinaw na pamantayan sa buhay at hindi ninyo papasukin ang mga masamang gawain na ikakapahamak lang. Maraming mga tao ngayon, sila mismo ang sumisira sa sarili nila. Kasi yan po ang tinuturo ngayon ng sanglibutan, self-destruction. Isipin nyo lang, ang bisyo, wala namang ibang nasisira sa bisyo, kundi yung tao may bisyo Yun po ang tinuturo, mga pamamaraan ng buhay, nasisirain mo sa bandang huli ang buhay mo mismo. Ngayon, maraming mapupurwisyo, yung nag-aalala, yung mag-aalaga sa'yo. Pero ikaw talagang sumira ng buhay mo. Pero dito, kabaligtaran po. Pag susundin natin ang mga prinsipyo ng ating Panginoon, magiging maayos po ang buhay natin. Kaya huwag kang magtaka na ginagawa lahat ng mga demonyo ang paraan para huwag kang makumbinsi nito. Dahil pag makumbinsi ka nito, titino ka talaga, magiging makadiyos ka. Pero salamat sa ating Panginoon na ang iba sa atin ay sa pamagitan ng pakikinig ay nagkaroon tayo ng pananampalataya at nag-decide tayo na sumunod sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. At salamat sa mga tao na ginamit ng Panginoon para po tayo ay pagtiyagaang akayin sa pananampalataya. Kaya hindi po usapin dito
kung mapapahamak o hindi. Ang usapin dito, nagagampanan ba natin ang ipinapagawa ng ating Panginoon? Sa lahat ng mga kapatiran, gampanin po natin ito. Kaya huwag kayong mag-alinlangan. May katrabaho ka na medyo kailangan ito. May kapitbahay ka na nangangailangan ng kapayapaan ng ating Panginoon. May kaklase ka na wala sa ayos yung sisiga-siga sa klase ninyo, yung nambubuli sa klase ninyo. May malaking problema sa buhay yan. Idinadaan lang niya sa pambubuli. Pero actually, ano yan? May takot na malaki yan. Ngayon, gusto niyang patunayan sa sarili niya na kayang-kaya niya, kaya dinadaan niya sa pambubuli. Pero once na yan ay ma-break, mga kapatid, nandito ka, binubuli ka niya, pero ang ginaganti mo ay salita ng ating Panginoon na napakahinahon na pananalita, pero makapangyarihan at punong-puno ng pag-ibig. Pagkikita mo, isang araw, iiyak yan eh. At makikita niya na napakasama niya. At ikaw ang ginamit ng ating Panginoon. Kakainis yung ganyang mga tao, pero may problemang malaki yan. Dahil hindi naman mambubuli yan kung matino yan eh. Pero mayroon lang siyang gustong patunayan sa kanyang sarili na napakagaling niya. Pero sa totoo lang, marami siyang duda sa kanyang sarili na may diferensya siya. Yan. Kaya nagbubunga po yan ng ganyang klaseng attitude. Psychological attitude po yan. Naging mga mananampalataya tayo dahil may mga kapatiran na nagsikap na makapangaral at makapag-akay ng iba. Kung ating pong titingnan yung ating, kung sa business pa, pastor, ano yun eh, para bang recruitment, yung downline natin, yung upline natin. Sino apply ninyo? Parang networking eh. Yun. Thank you. Parang ganun ang ano natin eh, conversion eh. Sinong nakapagdala sa'yo? Tapos sinong nakapagdala nung nagdala sa'yo? Ganun lang yan eh. Parang networking yan eh, hanggang sa atin. May mga tao talagang ginamit ang ating Panginoon para sa atin. Kaya maliban sa Diyos, magpasalamat din tayo sa mga tao na nagkaroon ng pagmamahal, nag-upol ng kanilang panahon para po manalangin at mag-share sa atin ang salita ng Panginoon. Ang iba sa inyo, sinasama kayo sa pananambahan, ipinamamasahe pa kayo, pinamimirienda pa kayo dati. Kaya salamat sa Diyos na may mga tao kung ganon na nagkaroon sila ng pag-ibig ng ating Panginoon para tayo po ay makakilala sa Diyos. So, yan po ang ginagawa din natin ngayon. Sa pamamagitan ni Kristo, sabi nga ni Apostol Pablo bilang mananampalataya, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng gayon. Sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ginagamit yung mga mananampalataya. Gusto ng Diyos, gusto ng Panginoon maging kaibigan niya ang mga tao. Sino sa inyo ang gustong maging kaibigan ng ating Panginoon? Nga, parang iba ay ayaw. Dami niyong friends sa Facebook sa inyong mga account. Naggulat ako nung minsan, ilan ang friends mo? 1,000. Aba, nagkaroon ka ng ganyang friends. Para ba? Tanggap ng tanggap kahit hindi kilala. May dumaan lamang na add a friend. Add lang ng add. Kahit hindi ka kilala, kaya nai-scam na eh. Dahil mga pogo pala yung iba. Ngayon, mayroon matagal na nag-o-offer sa atin na gusto niya tayong maging friend. Yan ay ang ating Panginoon. Ngayon, isa lang ang napakasimpleng condition ng ating Panginoon. Sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 15. Kaibigan ko kayo pag sinusunod ninyo ako. Ganun lang. Hanggat sinusunod natin ang Panginoon, kaibigan tayo ng Panginoon. Pero pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, parang tayo na rin yung ayaw nating maging friend ng ating Panginoon. Pero ito may gagarantiya ko sa inyo, kasama ang mga kapatiran dito na subukan na nila ang Panginoon. Walang pinakamagaling na kaibigan kundi ang ating Panginoon. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Meron kang close friend, meron kang best friend. Tao rin yan eh. May limitasyon yan. Minsan nga na sumasama ang loob natin dahil expected natin, best friend natin, nasa crisis tayo.
ay makakatulong sa atin. Hindi naman sa lahat ng panahon makakatulong sa atin yan dahil may sariling buhay din yan at may limitasyon din yan. Oo. Tapos, pag magkalayo kayo, paano ka matutulungan yan? Okay, pwede kang i-chat, pwede kang i-call, i-message, maka-encourage sa'yo, pero hanggang doon lang. Pero sabihin ko sa iyo, paano hindi maging best friend ang ating Panginoon? Anytime, pwede mo siyang makontak. Anytime, pwede kanyang pakinggan. At wala pong limitasyon ang kakayanan ng ating Panginoon para tulungan po tayo. Kaya sa mga bisita natin nandito ngayon, alam kong bago sa inyong pakinig yan na pwede nating maging kaibigan ng Panginoon. Pwede. At huwag kayong mag-alinlangan na gawin ninyong number 1 na friend ng ating Panginoon. Sa dami ng inyong mga friends sa inyong mga social account, ang Panginoon ba ay friend ninyo? Ngayon, sasabihin mo, ano account niya, Pastor? Kasi gusto ko siyang i-add. Yun lang. Wala pong account ng ating Panginoon. Wireless po ang ating Panginoon. Hindi mo kailangan ng SIM card, hindi mo kailangan ng load, mga kapatid. Bago na imbento yung ganyang klaseng mga technology ang Panginoon, pwede siyang kausapin, wireless. Wala kang gadget na gagamitin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya the best talaga ang ating Panginoon. Gusto niya maging kaibigan ng mga tao at ang ginagamit niyang paraan ay mga mananampalataya din. Sabi nga dito sa verse 19, ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niya na ipamalita ito. Diba mga kapatiran, tungkulin natin yan. Na ipamalita natin na napakabuti ng ating Panginoon, handa siya magpatawad at kalimutan ng mga kasalanan ng mga tao. Kaya nga kami ay mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami ay nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Sa English pa niyan, ang sabi ni Apostol Pablo, ipinagkatiwala sa amin yung Ministry of Reconciliation. Yung gawain para ang tao ay magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Reconcile. Kasi pag ang tao ay patuloy na nagkakasala, wala siyang magandang relasyon sa Diyos. Dahil ang kasalanan, yan yung nag-iisang bagay na nagsisilbing harang sa pagitan natin at ng Diyos. Yan ang dapat mabuwag. Kaya sa sulat ni Apostol Pablo, sabi niya, yung pader na yan ay naguho. At magkakaroon ka na ng access sa ating Panginoon. Ngayon, kailangan ang tao, kung gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon, makipagkasundo siya sa Panginoon. Anong klaseng kasunduan? Simple lang po. Walang pirmahan dito. Kausapin mo lang ang Diyos sa simpleng pamaraan. Panginoon, ayaw ko na pong magpatuloy sa ganitong buhay na lihis sa iyong kagustuhan. Mula ngayon, Panginoon, tulungan niyo po ako. Gusto kong sumunod sa iyo. Ganun lang. Pero isang desisyon na napakasimple at talagang paninindigan mo. Yan po ang hinihintay ng ating Panginoon sa atin. Sabi ko sa inyo mas mahirap pa nga makipagkontrata sa mga opisina Ang dami mong requirement, dami mong pre-pirmahan. Pero dito simpleng decision lang. Kayo mga kabataan, simpleng decision lang. Sabihin nyo sa Panginoon, Lord, gusto ko pong maglingkod sa iyo, gusto ko pong sumunod sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon. Gusto kong ma-overcome ang aking mga masasamang ginagawa. Ayaw ko na po yan, Panginoon, dahil hindi po ako nagkakaroon ng kapayapaan pag ginagawa ko yan. Kaya tulungan niyo po ako, Panginoon. Mararamdaman mo, pag disidido ka talaga, pag seryoso ka sa pagkikipag-usap sa Panginoon, may mararamdaman kang kagaanan, kalayaan sa iyo. At the same time, mararamdaman mo na hindi ka na natutuwa sa mga masasamang gawain. Hindi ka natutuwa sa masasamang gawain. Kaya makipagkasundo tayo sa Diyos. Ang sabi diyan sa sulat,
Ikaw ba, o ka na reconciled ka na sa Panginoon? Lahat naman tayo naniniwala sa Diyos eh. Pero magkakaiba ang ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lahat ng naniniwala sa Diyos sumusunod sa Diyos. Ang maliligtas lamang ay yung sumusunod. Marami pong naniniwala sa Diyos na hindi rin maliligtas. O kaya nga doon sa impyerno, minsan dinescribe ng Panginoon ang eksena doon sa impyerno pag magbabasa kayo sa Bible. Mayroong mga tao doon na nagngangalit ang ngipin. Nagngangalit ang ngipin. Alam mo, isa lang ang ano ko roon, ang perception ko doon, yung mga taong ito ay sobrang-sobrang pagsisisi nila. Dahil minsan, nung nabubuhay sila rito, nandito na sila sa ganitong mga sitwasyon na pwede na silang magdesisyon. O ang iba sa kanila ay nagdesisyon, pero umalis din, hindi nagpatuloy. At sa bandang huli, sa impyerno sila pinulot, kaya ganun na lamang ang kapaitan na kanilang naramdaman. Kaya habang tayo ay narito pa, malaki pa po ang chance natin na makaiwas sa parusa na yon. At ang Panginoon ay patuloy na nanawagan dahil gusto pa niya ng karagdagang mga tao na makasama niya sa buhay na walang hanggan. At kung handa ka, magdesisyon ka, huwag kang mag-alinlangan. Bukas na bukas ang kaharian ng Diyos para sa iyo. Sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hiniran ko kayo upang kayo ay humayo at magbunga, manatili ang inyong bunga. Tungkulin ng mga Kristiyano na ipangaral ang Panginoon at ito ay magre-resulta na may mga tao na tatanggap at maglilingkod sa ating Panginoon. So, ilabas na natin ang usapin kung maliligtas ka o hindi, kung hindi ka makapag-akay ng iba. Ang katotohanan ay tungkulin yan ng mga mananampalataya. Kaya ang tanong dyan ay nagagampanan ba o hindi nagagampanan? Doon ibinabatay ng Diyos ang kanyang desisyon sa atin. Dahil ang sabi doon sa aklat ng Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang sumusunod. Kaya ang tanong doon, nasusunod ba natin yung kautusan ng Panginoon na ipangaral natin ang kanyang salita? Ang sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Walang ibang paraan ng Diyos na ililigtas niyang tao kundi sa pamamagitan nito. Mga bisita natin, salamat at may mga simbahan kayong dinadaluhan. Pero kung kaligtasan ang pag-usapan, ayan o malinaw po yan. Ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sasampalataya. Hindi lahat ng mga tao na nagsisimba ay alam ang Biblia. Meron ngang tumanda na sa pagsisimba, hindi nakapagbasa ng Biblia eh. Ito lang oh. Ayan oh. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya. Ano? Ang mabuting balita. Ang mundo natin ngayon ay pinupuno tayo ng masasamang balita. At yan na nagbibigay sa atin ng takot, walang katiyakan, at nanunubok tayo kung ano-ano dahil nabibrainwash tayo sa mga masasamang balita. Dagdagan pa ng mga fake news na madali tayong mapaniwala. Pero iba pa rin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ito po ang kailangan natin. Katulad nung buwan, dapat December 25 magugunaw ang mundo, di ba? Noong nakaraang December 25. Sino nakahagip noon sa inyong Facebook? Merong isang Aprikano na ang sabi niya, December 25, babalik ba ang Panginoon? Magugunaw. Magugunaw ang mundo dahil gagawa na siya ng arkan malaki. Ngayon, ang palusot nung mama, nung hindi nangyari, dininig daw ng Panginoon ang kanyang panalangin na huwag muna. Dahil gagawa daw siya ng mas malaki pang barko para sakyan ng mga mananampalataya. Scammer yun. Nakakulong na ngayon. Kasi ang dami niyang natinggoy. May kasamang donation eh. At marami pa pong ganyan. Mga fake news. At minsan, tinutubuan tayo ng takot. Huwag po kayo matakot sa mga forecast ng mga tao sa sanglibutan. Mga kapatid, ito lang ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. At pag kontrolado ng Diyos ang buhay natin, wala kang dapat ipangamba. Ano man ang mangyari sa mundo, mga kapatid,
Ang habol lamang natin dito, yung katiyakan natin at ang kaligtasan po natin. Diyan tayo magkakaroon ng kapayapaan. Well, sa usapang mga kalamidad, sinabi na rin ng Panginoon yan, mangyayari ho talaga yan. Kaya wala tayong magagawa dyan. Hindi na natin makontrol yan. Yung bagyo, tuloy-tuloy po yan. Yung lindol, tuloy-tuloy po yan. Pati nga giran, sabi ng Panginoon, hindi matitigil yung giran yan, tuloy-tuloy yung giran. Hindi na natin pwedeng kontrolin yan. At kahit manalangin tayo lahat ng mamamayan sa mundo ay manalangin na matigil yan, hindi matitigil yan dahil sinabi ng mangyayari yan. So, ano na lang ang natitira sa atin? Siguraduhin na natin ang ating mga sarili. Na kung ano man ang mangyari, sa bandang huli, dahil tayo naman ay aalis din sa mundong ito, pupunta tayo sa kabilang buhay, kung saan tayo pupunta sa kabilang buhay. At syempre sa mga mananampalataya, sigurista po sila, gusto nilang makasama sa Panginoon sa kabilang buhay. Yan po yan. Hindi sila naintindihan ng mga hindi mananampalataya. Parang kalukuhan lang itong ginagawa nila, pero hindi po ito kalukuhan. Ito po ay pagtitiyak ng mga tao para sa kanilang destiny sa kabilang buhay. At dito pa, sa pagtatapos po natin, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa naman na umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino man na makapagbabalik ng isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Sino sa inyo ang gustong gumawa niyan? Na makapagpatino tayo ng isang makasalanan. Oo, hindi ka na kinakailangan pang kumandidato, hindi na kinakailangan pang maging opisyal ng lipunan para makatulong ka sa kapwa. Itong pagbabahagi ng mabuting balita at mayroong isang tao na magdesisyon na maglingkod sa ating Panginoon ay malaking tulong na natin sa lipunan. Isipin nyo na lang yung napakaraming mga taong mga banta sa kapayapaan at kaligtasan ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Yun ay malaking kabawasan sa alalahanin ng mundo. Yung mga, kasi may mga tao talagang wala sa ayos ang isip. Tanggapin na natin yan. Manggugulo talaga sila. Wala silang pakialam sa kapwa. Iniisip lamang nila yung kaligayahan nila sa kanilang sarili. No, pero pag yan ay nakakilala sa ating Panginoon, yung mga lasinggero sa lugar ninyo, yung mga lasinggero na talagang lasinggero, pag mawala na sa sarili niyan, banta na yan sa kapayapaan. Banta na yan sa kaligtasan. Anytime pwedeng pasukan ng masamang espiritu yan at gumawa ng masama. Pero tingnan mo, kung yan ay tumino at nagsumunod sa ating Panginoon, di ba malaking kabawasan ng problema ng lipunan? Malaking kabawasan ng problema ng pamilya. Ikaw, nung tumino ka, napayapa din ang pamilya mo. Di ba? O kasi, sino pa bang iba rito ng mga kailangan kong mga andat Basta't kayong may mga bisyo dati, may mga pasaway kayo dati, nung tumino kayo, ay nako, blessing kayo sa pamilya ninyo, blessing kayo sa barangay ninyo. At yan, pag yung ganyang klaseng tao ay mapanumbalik natin, purihin ng Diyos, nagliligtas tayo ng isang kaluluwa sa kamatayan at mapapawi ang maraming kasalanan. Kasi yung taong makasalanan, potential pa yan na mag-recruit, magturo pa yan siya ng iba na maging makasalanan. Pero pag yan siya ay tumino na, wala na. Ang potential na lamang niya, yung iba ay maturuan din niya para maglingkod sa ating Panginoon. Kaya sa mga mananampalataya, tungkulin po natin yan. Dapat nating gawin yan. Tayo po manalangin, purihin ka, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa iyo sa umagang ito, sa kalinawan, Panginoon, namin pong natanggap mula, Panginoon, sa maiksing pag-aaral po namin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na tungkulin namin bilang mga mananampalataya ang magbahagi ng mabuting balita, Panginoon, dahil sa mundo ngayon, grabing pinapalaganap ang kasamaan sa pamagitan ng mga masasamang balita. Kaya tungkulin po namin ito bilang mga naliwanagan na at mga mananampalataya na ibahagi, Panginoon,
ang mabuting balita tungkol sa iyo. Maraming salamat din po sa mga tao na tumatanggap at nagdesisyon para maglingkod sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.